for today. On the Brio RS naman ang i-drop natin using L&T springs. Dito rin niya bibilin yung lowering springs. And kami rin naman. Guys, fender gap check tayo. He's using... Parehas kami ng gulong Lancang NS2 195.50 lang yung sa kanya. Sa akin kasi 195.55. So, fender gap check. Ayan. Saktong 3 yung front. Then 195.50 rin yung rear. Lancang. Ayan. Ayan ang sinasabi ko. Hindi napasok yung 3. 2. Saktong-sakto yung 2. So, 3-2. So, stock springs. Yung Honda Brio RS. Ganyan yung gap. So, ito medyo nakatilt kasi yung parking. So, 2.5. Pero dito sa kabila, halos mag-4. 3.5. So, kung flat yung parking level, 3 front, 2 yung rear. Pero huwag kayong mag-worry kasi pag sinukat naman natin yung running board or yung sa may side skirt, yan, diba? Sikip yan. Dito, luwag yan. So, meaning to say, nakaganon pa rin. It's just that malaki lang talaga yung gap kahit stock spring sa front ng Honda Brio. So, pag yan bumaba, expected natin either 1.5 yung front, then 1 yung rear. Kasi ganyan naman talaga yung stance niya. Unless gusto natin lagyan ng rubber stopper, rubber lifter sa likod para magpantay. May way naman. Kung gusto niyo naman, coilovers, which is adjustable sa gusto niyo maging drop. Okay. So, ito boys, out of curiosity lang, timbangin natin tong 195/50/15s. Speed 5, Rota Speed 5, 15 kilos. Halos same ng PFR 195/55 na nakakabit doon sa BS natin. 15 kilos. So, yun. Happy si sir kasi wala daw talbog. Solid daw yung drop. Solid din yung ride. Ayan. Nagtip pa si boss, Ayun. So, taga-imo si boss. Ayan. Happy naman siya. So, ganyan. So, kung masira daw yung shocks ni boss, baka mag-coilovers na siya soon. Mga after 2 years pa. Alright. Ingat po. Thank you. So, uwi na si boss. Ayan. Slamming.